Napakabuti ng Diyos sa ating buhay dahil narating po natin ang panahon, ang oras na ito para matulad i-enjoy mo na yung meron tayo na binigay ng Panginoon. Tunay nga na hindi matapos-tapos yung ating pagpasalamat sa Panginoon. Once na naintindihan natin ang kanyang kalooban, ang kanyang pagpapatawad, at ang kanyang pag-abot sa atin. Dahil ating Diyos ay tunay na mabuti at mapagpala. Amen po ba? Amen. Yung ating t-shirt, yung ating pinag-theme, Build. Yan. Ano masik ko lang, no? Yung ating anniversary at yung ating mga ganitong gawain, parang masyadong malapit, no? Yung dapat sana itong celebration na ito dapat yung pagpapalisan ng team na natin. Pero dahil nga ito yung time lang para naman tayo mag-celebrate ng ating church summer vacation, kaya ito pa rin yung emphasis natin because this is the theme within the whole year. Ano ba yung sabihin ng build? Be unshakable in the Lord's Diba? Be unshakable in the Lord's direction. Napakalaga yung salitang build, especially sa panahon ngayon. Kung atin talagang bibigyan ng pasin yung word na yan, nagbibigay yan ng isang napakagandang adhikain, hindi lang sa ating sarili, kundi sa mga bagay-bagay sa ating paligid. Halimbawa, itong building na ito. This building is built. Tama? Naitayo ang building na ito. At naitayo siya sa isang napaka-konkretong paraan. So, para sinasabi natin, sa ating fellowship, the word build is tumatayo tayo, naninindigan tayo, hindi tayo lumalayo, hindi tayo lumilihis sa nais ng Diyos. Di ba yun yung tinitignan? Tama po ba? Build is a foundation ng BCTC last year. Ang tanong mo sa inyo, are we still in our direction? Nandun pa rin ba tayo? Sa sinasabi natin, nung last year, nag-anniversary tayo, Lord, we are built. We are unshakable in your direction. So ngayon mga kapatid, bakit ko po sinasabi yan? Dahil isa sa mga mahalagang bagay bilang isang Kristiyano na dapat natin maintindihan ay ang salitang salvation, in which we are built on that word. If you are a Christian, isa po sa pinakamahalagang doktrina ng isang Kristiyano, yung kaligtasan. Tanong mo sa inyo, sino talaga ito yung totoong ligtas siya? Totoo talaga. That you are confidently that you are saved by God's grace. That when you are now in heaven and God asks you, pag nandito, ano magawin mo sa langit? Are you confident to say na, kasi naligtas ako. Meron ba kayong ganon? Na God's talaga na you are really saved by God? Hello? Amen. This is the foundation of Christianity. Christianity is founded not because of the religion, but because of the saving grace of our Lord Jesus Christ. Nagkaroon ng Kristyanismo hindi dahil sa ginusto ng mga tao, nagkaroon ng Kristyanismo dahil ito ay nagsisimula sa kaligtasan ng isang tao. Ang Kristyanismo nagsimula dahil naiintindihan niya na siya'y makasalanan noon at kailangan niya ng kaligtasan na manunubos nagmula sa langit. At ang bagay na yan ay hindi niya ginawa, wala siyang kakayahan na gawin, walang anumang bagay na pwede niyang gawin para siya maligtas, kundi nag-provide ang Panginoon ng isang paraan para magkaroon tayo ng kaligtasan. At yan ay ang pagkamatay ng ating Panginoon Jesus sa krus ng Kalbaryo. Tanungin ko po kayo, noong tayo ba ay niligtas ng Diyos, ano yung kanyang binayaran? At ano yung kabayaran ng kasalanan? Ha? Kamatayan. Para iba-iba sagot, may buhay, may kamatayan. Saan ba talaga tayo? Buhay o kamatayan? We need to clarify our basic doctrine.
Kasi maraming mga Kristiyano, for how many years in the church, they're serving the Lord, pero hindi nila, kung walang concrete yung kanilang salvation. I think that's not yung ibig sabihin ng Panginoon. Ang gusto ng Panginoon, bago mo siya paglingkuran, dapat naintindihan mo kung niligtas ka niya. At pangalawa, dapat natanggap mo ang kaligtasan niya. So, kailangan tayo iligtas ng Panginoon dahil tinuturo ng Bible na tayo makasalanan. Tama po ba? Romans chapter 6 verse 20, for all have sinned and fall short to the glory of God. Lahat ng nagsimula mula kay Adan hanggang ngayon, lahat ay naging makasalanan. Nung si Adan ay nagkamali, sumuway sa kalooban ng Panginoon sa Garden of Eden, simula doon, pababa, lahat ng mga tao under niya, naging makasalanan. Kumbaga sa dugo, nagkaroon tayo ng DNA, sin of DNA. At yung pagkakamali ni Adan na yun, na tao, sasabi ng Bible, may kabayaran. Ano yung kabayaran? Ha? Kamatayan. Tanong ko sa inyo, anong klaseng kamatayan yung kabayaran ng kasalanan? Sige, magkaroon tayo ng konting discussion ngayon. So okay naman, magkaroon tayo ng interaction. Huwag natin gawin parang church na ako lang yung salita to preach. I want you to understand mga palit yung bagay itong si bakit. This is the foundation of your life as a Christian. Pag mahina ito sa iyo, time mo lang talaga, aalis sa church. Kasi bakit? Hindi mo nahukay, hindi mo naramdaman, hindi mo nakita kung paano ka niligtas ng Diyos. Kasi hindi mo naintindihan eh. Maybe morally, nag-response ka, kasi mabuti ang mag-church, mabuti kasi ang mag-pray. That's the moral response. Remember, we are not saved by our own morality. Marami kayong mga Kristiyano, basta gumawa ka ng mabuti, ligtas ka, walang sinasabi na Biblia ng ganyan. Then ang ating kaligtasan ay wala sa ating mga kamay, ang ating kaligtasan mula sa kamay ng ating Diyos. Anong klaseng kamatayan ang babayaran natin? Ha? It is a physical death. Nung bang namatay si Jesus sa krus ng Kalbaryo para bayaran yung ating kasalanan, sabi ng Bible, for the wages of sin is death. Yung bang pagkamatay niya, physically, yun ba yung pinambayad sa kasalanan natin? Sure, yes. Sige, alanin ko. Nung namatay si Jesus sa krus ng Kalbaryo, physically, yung ba yung naging kabayaran natin kasalanan? Tanda ka man kung totoo. Sige, taas yung kamay nyo. Totoo? In His physicality. Yun yung pinambayad ng Panginoon ng kanyang kasalanan? Are you sure? His blood. Shedding of His blood. Blood is cleansing for our sin. Paglilinis yan. Blood is symbol of life. Diba kaya kami nagbabawa sa Old Testament, kumain ng dugo kasi ang dugo ay buhay. Kaya nga in the temple, halos daily, yearly, may offering na isang tinatawag natin perfect lamb. Ginagawa yan once a year. At ginagawa daw sa tinatawag nilang the Ark of the Covenant, nandoon yung angel. At doon pinapatak yung dugo doon sa gitna. Sa Tagalog is the luklukan ng awa. Ipapatak po yun. What is the symbol of that? Ba't kailangan ng dugo doon sa gitna nun? For the remission of our sin. May isa pang terminology yan. Atonement. That's the exact word. Atonement is a theological word. Kaya minsan, ano yung pastor? Aceton ba yun? Tatanggal ng ano? No. In a clerical setting, sa Tagalog, covering or pagtatakip. Yung the Ark of the Covenant, yung pinagawa ng Panginoon kay Moses, yun yung naging covenant ng Diyos sa kanyang bayan
na every time na lalapit sila, kailangan may pag-aalay ng dugo at ibubuhos sa gitna yun. Bakit? Bakit ibubuhos, Pastor? Kasi nga, ang Israel, ang kanyang bayan, kahit bayan niya yan, makasalanan pa rin yan. Para magkaroon ng ugnayan at tao at ang Diyos, ang gagawin ng isang high priest, papasok doon sa holy of holies, dadala yung dugo at ibubuhos doon. Once na ibuhos po doon, at saka magkakaroon ng communication ang tao at ang Diyos. The priest represents his people. Pagpunta niya doon at paglabas ng priest going to the holies of holies, he represents God. Kaya nga, ginagawa yun repeatedly, yearly, year by year. Kasi bakit? Nagkakaroon po ng expiration. Dahil ang dugo ng hayop ay hindi sapat para alisin ang kasalanan ng sanlibutan. In John chapter 1, ano sabi ng Bible? Nung nakita siya ng isang alagad, sabi ni John, ito ang kordero ng Diyos. Ako, nung katuloy ko, kinakanta namin, nung nakatuloy pa ako, bata ako, kordero ng Diyos na hindi ko naiintindihan nun yan. But when I encountered the Lord, I received my salvation, naunawaan ko ang ibig sabihin pala nun. Na si Jesus ay hinahintol sa isang tupa, perfect Lamb of God. Bakit? Siya kasi ang mag-aalis ng kasalanan sa mundo. Hindi niya i-cover yung sin, kundi aalisin niya. Ibig sabihin, pag inalisan ng Diyos yung kasalanan ng sanlibutan, unlimited na tayo na pwedeng lumapit sa Diyos. Tama? Kumbaga, wala ng wall. Everywhere, anytime, minute by minute, you can come to the throne of God. Kasi bakit? Wala ka ng kasalanan. Inalis lang ni Jesus. Yan ang tugon ng Panginoon. Babalik na sa question kanina. Nung namatay si Jesus, physical ba yung kanyang pinagbayad sa kanya ating mga kasalanan? It's a physical. Sino sabi physical? Taas ang kamay. Yes, Pastor, yung iba niyang physical na katawan pinagbayad niya sa ating kasalanan. Sinong nakakasigurado na physical yung pinagbayad ng Panginoon? Ayan. Oh, ayan. Sige. Ayan, nabubulungan na kayo. Oh. Okay. Ito yung gusto kong i-clarify sa inyo. Balik na sa Genesis. Balik natin yung Genesis. Nandun kasi yung nandun yung susi. Nung nilikha ni Lord si Adam and Eve, ano yung unang command? Ha? Ano yung unang, kumbaga, nung nilikha si Adam at Eva, may blessing agad ng Panginoon. Sinabihan sila agad ng isang kumbaga, remember this, the word of God, na dapat mangyari sa kanila. Ano yung sinabi Lord? Be fruitful and increase in number. Bakit sinabi ng Diyos? Kaya agad? Be fruitful and increase in number. Pero right after the fall, meron pang ganun sinabi ng Panginoon. Can you read the Bible? Nagsaya pa siya. Meron. Sinabi niya kay Noah. So, mga kapatid, nung nagkasala sila Eva at Adam, ano sabi ng Bible? Huwag niyong kakainin yung bunga. Kasi pag kinain niyo yun, ano sabi ng Bible? Mamamatay kayo. Yan sabi ng Bible eh. So, God is the one who, kumbaga nagmula sa bibig ng Diyos ang salitang kamakayan. Hindi nagmula sa tao. Ngayon, anong kamakayan ito? How do we understand it? Sa atin kasi pag namatay ang tao, walang hininga. Di ba? Eh sinabi ng Panginoon
Pag kinain mo yung bunga to, bunga na yan, mamatay ka. Hindi sinabi, you suddenly die. Hindi, di ba? So, dapat klaro yun. Kasi may nagtuturo kasi na ba't daw sila namatay. Hindi daw, ba't daw hindi sila agad namatay nung kinain yung bunga. Kasi hindi daw sinabi ng Panginoon, when you eat that fruit, you will quickly. Kasi it doesn't affect the physical aspect. Pag kinain mo yung bunga, it will affect the spiritual. So it means, when Adam and Eve sinned to the Lord, is not on physical things na nagkasala sila. Hello? Tama? So the commit sin is spiritual. And part of that consequence ng kasalanan, nagkaroon ng kamatayan. Nadamay ang pisikal. Kasi nga hindi na pwede mabuhay ang tao ng eternal na meron siyang kasalanan. Kasi bakit? Mag-aaway lagi ang Diyos at ang tao. Kaya nagkaroon ng plan B ang Diyos. Ano muna ginawa niya? Pinalayas niya. Kasi, ang tanong ng bagong Christian, if God is a loving God, if God is a forgiving God, bakit pinalayas sa iba't alas sa karton ng Eden? Para bang napakawalang Diyos naman ito? Akala ko ba siya yung Diyos mapagpatawad? Akala ba siya yung Diyos mapagmahal? Bakit niya pinalayas sa iba't alas sa Garden of Eden? It seems like logically, morally thinking, tama. Parang Judas, di ba? Bakit mo itinapon yung perfume sa paa ng Panginoon? Hindi mo ba alam na pwede na rin ibenta yan at tumulong sa mga hihirap? Ang sabi ng Panginoon, hindi mo ba alam na ginawa niya para sa akin talaga yan? For my glory yan. So, ito natin mga kapatid, hindi na pinabalik sa Eva at Adan sa Garden of Eden because there is another fruit na pwede lang kainin. Ano yun? The fruit of eternal life. Kapag nakain nila yun, wala nang solusyon ang Diyos sa ating kasalanan. Kaya nga, para ma-redeem yung ating buhay spiritual, anong ginawa? Nagkaroon ng plan of salvation. In Genesis chapter 1 or chapter 2, verse 23, nung sila ay nagkasala, what's the immediate reaction of Adam and Eve? Diba? Nagkaroon sila ng tatawag na shame. Nagkaroon sila ng tatawag na kahihiyan. Di ba yan lagi ang kinaano sa mga tao? Ay, kahihiya ka. Mali yung ginawa ko, kahihiya ka. Saan ka nahihiya? Sa mga tao rin ba na katulad natin? Di pala tayong mga walang hiya. Hello? This is the nature of humanity. All of us are shameful in the sight of God. Walang matuwid sa atin. Kaya walang pwedeng magsabi na ikaw mali yung ginawa mo, ikaw mali yung ginawa mo. Wala tayong pwedeng magturo naman. Because all of us ay makasalanan sa paningin ng Diyos. Nagkaroon ng kahihiyan sila Eva at Adan. At ano yung immediate na ginawa nila? Takpan, di ba? Di ba ganun tao? Pag may nagawang pagkakamali, ano yung unang ginagawa? Tinatakpan, di ba? Tama? Ako magaling ako din dati. Magaling ako magtakip. That's how we are. Bakit kailangan nila magtakip? Isang talaan Diyos naman, lahat naman nakadamig tayo, kita naman ni Lord. Why? Because of the shame. Dahil yung kahihiyan na meron tayo sa loob ng ating katawan. At yan yung palaging ginagawa ng diablo sa atin. Kaya nga sinasabi ng Bible sa Revelation, the devil is the accuser of the brethren. Lagi niya pupunta sa Lord, oh Lord, kung siya yung
mga anak mo, mga born again, oh, ayan, nagsusugal. Ayan, nakapagsalita ng masama. Di ba? O, nag-away naman sila mag-asawa. The devil always go to the Lord and accuse us to what wrongdoing that we have. Kasi alam sa Satanas, we have the shame. At yan ang sandata niya sa atin. Pero mawawala na yung shame niya, mga kapatid. Ito mawawala na yung shame na yan kung totoo na tanggap mo ang pagpapatawad ng Diyos. Matama ko patawad ng Panginoon sa buhay ko. Anong problema nga? Broken family. Kasi pag sinasabing broken family, umiiyak talaga ako. Parang kahiya-hiya ako kasi pamilya ko hindi naging maayos ang kanilang buhay. Kahiya-hiya ako. Isang adik, kaya nga sa lugar namin, nakita ko si Rabi. Si Rabi! Ganun ba? Parang period agad eh. Parang, yun ba yun? I am full of shame during that time. Not when I encounter the Lord. Parang nakipaman na yung naging nakaraan ko. That's right. Ang maganda ngayon, pinilinis ako ng Panginoon. Pinigyan niya ako ng panibagong buhay. And the shame is nawala. Ilan sa atin dito na nag-pray kay Lord, pero alam mo talaga, hindi naman talaga nakakarating sa Lord ng Panginoon mo. Meron pa rin bang ganyan kayong nararamdaman? Parang feeling ko parang hindi nakarating. Maybe because of shame. So tinakpan nila yung kanila. Sa Tagalog, kahihiyan. Immediately sabi ng Bible, puro ng igos, pinagtakip. Tama? Pero ang ginawa ng Panginoon. What God do to the shamefulness of humanity. Para magkaroon ulit ng contact ang tao at ang Diyos. Para magkaroon ulit ng pag-uusap, magkaroon ulit ng two-way communication, marinig ulit ng tao ang boses ng Diyos. Anong ginawa ng Panginoon? Instead of fig tree, you know the story, ninanarate ko lang sa inyo, unless hindi ko nabasa ng Genesis. Instead of fig tree, anong ginawa ng Panginoon? Kumuha siya ng balat ng hayop. So mas matagal, kasi nga struggle ng tao ang shame. Kung balat ng hayop yan, baga matagal yung kanyang matagal bago siya masira. Tama? It lasts for maybe a year. Kung magaling ka mag-alaga ng damit mo, mas matagal pa yan. Depends. Kaya, pag ang tao alam niya na na-cover yung kanyang kahihiyan, pwede siyang lumapit sa Diyos. Pero siyempre, hindi mo pwedeng kunin yung balat ng hayop na walang dugo. Ibig sabihin, doon pa lang kay Eva at Adan, meron ng redemption na nangyari. Someone died for them. In a temporary basis. But there's a question. Ano yung nakumit nila Eva at Adan na kasalanan? Is it a physical aspect or a spiritual aspect? Therefore, kung spiritual yan, hindi pwedeng bayaran ng physical. Tama? Kaya mababaw yung ating pagtingin sa salvation kung yung katawan lang na Jesus yung namatay doon. Kaya nga yung pwedeng bayaran ng kasalanan sa Diyos. Bakit? It's spiritual matter. Kaya nga walang pwedeng magbayad na tao ang kasalanan sa Panginoon because this is a spiritual aspect. Kasi sinong pinakamayaman sa mundong ito, hindi niya pwedeng bayaran ng material ang spiritual. Tama? Therefore, it should be, ano yung payment? It should be spiritual din. Because the word then in the Bible is separation. Paglalayo ng tao at ang Diyos. Kaya pag ang mag-asawa naghiwalay, may namatay doon. Ano yung namatay? Yung relasyon. Pag ang magkaibigan ay nag-away na, nagkagalit na, may namatay doon, ay namatay. Relasyon.
relasyon. Pag ang mga church member, pag ang KCPC family may nag-aaway na rito at isa na naglalayuan na kayo, may namatay na doon. Relasyon. Ito yung binayaran ng Panginoon sa krus ng Kalbaryo. Tanong ko sa inyo, sino nakapanood ng The Passion of the Christ? Napakagandang, kumbaga, napakagandang tawag dito, pagpapasabuhay, no? O pagpapakita kung paano pinatay talaga ang Panginoong Yesus ng mga Romano. Sabi nga ng iba, brutal naman talaga. Wala namang papatayin na parang napapakyot. Di ba? Wala naman gano'n eh. Brutal talaga yung nangyari. In fact, according to the most of our scholar, is at least nalalapit doon yung ginawa ni Mel Gibson na papaportray kung paano pinahirapan ng Panginoon. At least to the closer point. But in reality talaga, baka hindi mo siya makita, hindi mo siya mamukhaan. Sa dami ng dugo, sa dami ng hiwa sa mukha, sa dami ng mga nalasog na laman, baka habang nilalagay ng Panginoon, may mga lumalay na laman dyan eh. But in spite of that, alam ng Panginoon Jesus yung finish line. He carried the cross on the finish line. Kung mga pwede namin i-give up eh, pwede na pumatay dito. Half lang yung salvation natin. Tama? May certain finish kasi. Kaya nga nung siya namatay, ano yung isang word sa last word? Ha? Tetelestai. In English, pero may mas maganda ibang English word dyan. It's complete. Kumbaga sa pagluluto, okay. Tapos na. Let us eat. Let's enjoy. Tapos na. Sinong gutom dyan? Kain na. Tapos na. Sabi ng Panginoon, it is finished. Noong una, ang Panginoon naglalakad, nadalang cross, nasa kanya yung bola eh. Kailangan niya itong kumbaga, sa finish line, kailangan niya madala sa finish line ito. Kasi yun yung kanyang calling eh, yun yung reason kasi nabuhay, di ba? Na maging alay sa kasalanan ng sanlibutan, di ba? Yun yung goal niya eh. And nung siya ay sa finish line na, at nagawa niya na yung kanyang dapat gawin, then the next ball comes from you. Tanong ko sa inyo, anong ginawa niyo sa bola na binigay ng Panginoon sa inyo? Did you care for it? Did you own it? Dahil ang kamatayan ay hindi physical, spiritual. Ano mo sa inyo? Saan binayaran ng Panginoong Yesus? Doon sa krus, yung spiritual na payment for our spiritual sin. Sige. Where? Ano po na nito yung Mel Gibson? Kasi ang pinaka epicenter of that movies, yung nasa cross na yung crucifixion talaga, di ba? Talagang parang doon pumagal yung kwento eh. Nung una, sa mga alaga, nagtuturo siya. Pero nung dumating yung point na yun, makita nyo, parang bumagal yung pacing ng eksena. Parang naging detalyado, pati yung mga pako, pinapakita na. Very detailed eh. Saan lugar sa gospel, kung nabasa ng buong gospel, nung namatay ang Panginoon Jesus, binayaran niya yung spiritual. Nagutang natin sa Panginoon. Father, why you have forsaken me? It is just a fulfillment in the book of Psalm. Where in that area na binayaran ng Diyos, ni Jesus, yung spiritual na kasalanan natin. Ano yung scenario? Hindi. Dumilim. Yung napunit yung tumuloy. Ay, yung korte na. Okay. Dumilim muna. Do you think when the Bible writers dumilim, nagkataon lang ba yun? There's purpose. Remember that
the Bible writers, they wrote the highest quality of event of our Lord Jesus Christ. Kaya nung nasa cross siya, may usapan pa, diba, meron ipag-uusapan ng tatlo. Yung isa niniwala, yung isa hindi. Kaya dalawa lang talaga naman ang tao sa mundo eh. May naniniwala at mga hindi. Saan kayo doon? So, naniniwala o hindi? Yung mga tao ngayon, kahit umamatay na sila, ayaw na maniwala. That's their choice eh. Then, sabi ng Bible, at the 3:00 in the afternoon, what happened? Karoon ng, ng clouds. Nagdilim yung paligid. Bakit nagdilim? And doon yung sumigaw ng Panginoon, my God, why? You're forsaken me. Kasi bakit mga kapatid? Moment na yun, doon pinutol ng Ama ang kanyang relasyon sa kanya. He turned his face to the other. Hindi niya kayang tingnan ang kanyang anak kasi nga inako niya na ang kasalanan ng sanlibutan. Naging makasalanan na si Jesus during the time. Kaya ang Panginoon, the clouds, nagdilim, at binaling niya ang kanyang mukha sa iba. And the Lord Jesus said, Father, my God, bakit mo na ako pinabayaan? First time na nahiwalay ang loving Father sa kanya, pinakamamahal na anak. At nangyari yun dahil sa ano? Kasalanan ko, kasalanan nating lahat. And the Bible said, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whoever believes in Him shall not perish, but have eternal life. Yung eternal life na yun yung ibinalik ng Diyos. Yung nawala doon sa Garden of Eden. Kaya ang tawag dyan is redemption. Hindi mo magawang kunin yon kasi nga wala kang kakayahan. Somebody took that thing and give it to you freely. Yan yung kaligtasan na meron tayo. Yan yung kaligtasan, yan yung mabuting balita. Yan yung gospel of grace na meron tayo. The gospel of grace is dapat patay na tayo kasi hindi papayan ang kasalanan eh. But because there is someone from heaven na kailangan magbigay ng way of salvation. Ito yung grace ng Panginoon sa atin. Nakakalungkot lang, may mga tao umaabuso ito. Na dahil ang Diyos pagmahal, okay lang daw na gawin nila yun. Walang sinasabi ang Bible na ganyan. Ano ba yun? Grace naman daw ang Panginoon, kaya okay lang na gawin yun. No, walang ganyan turo ang Bible. Kasi kung tanggap mo ang kaligtasan, isa sa mangyayari sa buhay mo, magkakaroon ka ng panibagong buhay. Tama? Dahil, you lost spiritual eh. Wala kang spiritual eh. Wala kang spiritual life. Kaya nga, hindi mo kaya mag-pray. Hindi mo kaya magbasa ng Bible. Kahit alam mo, maganda po ka ng church, hindi mo kaya pumunta. Kasi nga, you have no spirituality. Kaya nakakornihan ka sa pag-worship, pagtaas ng kamay, hindi ka ma-boring to you. Pero yung mga tao, nakatanggap ng salvation at mayroong buhay sa kanila, ito yung mga ini-enjoy ng mga tao. Hindi ba? Yung kagalakan sa presensya ng Panginoon. Yung kasiyahan na purihin siya at sampay siya. Ito yung mga ini-enjoy ng mga taong nakatanggap ng kaligtasan. Kaya kung natanggap mo ang kaligtasan na ito, mag-i-enjoy ka talaga sa presensya ng Diyos. Kasi bakit? You have no shame in the sight of God.
Maybe people tell you na kaya-kaya ka. No, in the sight of God, you're already cleansed by His blood. And He gave you a new life. Kaya nga, in 2 Corinthians chapter 5, verse 7, Apostle Paul said, if anyone is in Christ, he has a new creation. The old is gone, and the new has life. Kaya hindi relihiyon ang pagiging born again. Ang pagiging born again ay isang panibagong buhay na kasama ng Diyos. Amen ba? Amen. Yan ang ibig sabihin ng born again. Naging branded lang yan ng mga tao ng born again ay isang religion. No. Kaya sabi ko, kung religion ang pag-usapan natin, sana itinuro ni Jesus ang pinakamatinding religion na pinagmulan niya. Ano? Judaismo, hindi Katolisismo. Ang Katolisismo, later na lang yan eh. Maybe mga nasa mga 11th century, later na lang yan. Halos kasabayan niya bayaan din ng Muslim nung si Muhammad nag-declare siya na sinishare niya yung kanyang vision sa kanyang uncle. The problem of that is, si Muhammad, na uncle siya na Christian, nagsasalita siya, hindi siya pinapakinggan. Yan nagsimula na meron pagkatawag mga kapatid na Muslim. You know what? Hindi pa rin yun ang kaligtasan. Ang kaligtasan natin, yung pagpapatawad ng Diyos sa ating buhay. Amen ba? At sinabi ng Panginoon, siya yung mamatay bilang kabayaran ng aking nung siya ay muling nabuhay. Buhay ang ating Panginoon. Amen ba? Nabuhay siya, namatay siya, at nabuhay siya. Kaya sinabi ng Bible, to those who believe in Him shall not perish, but have eternal life. Ito yung kaligtasan na meron tayo. Ito yung reason why every Sunday we are gathering in Basic PFC doon sa lugar natin. Ito sa atin yung foundation ng bawat isa. I'm here because I'm saved by grace of God. Ano naman yung ginagawa ko sa church? Kasi bakit kaligtasan ko ito? Naranasan ko yung pagmamahal ng Panginoon, yung pag-iligtas niya sa akin. Maybe, hindi ako kasing yaman ng iba kong kaibigan. Sino rito minsan nagbubukas ng yung mga dating mga classmate, mga nagagandahan ng bahay, nagagandahan may mga sakyan, may mga nagagandahan ng negosyo na, at nai-intimidate ko. Meron ba yun? O ako lang nai-intimidate? Kasi ako na nakitaas ng kamay. Ano yung mga classmate ko talaga, yung mga freshman ko ng high school, 5 sa kanila na nasa SPO or na nagtrabaho na sa crowd. Yung iba talaga mga abogado. Kaya nung nagkaroon kami ng reunion, tinatawag namin sa tabi, Mabira, Brad, ano lang tayo? Parang nung high school life lang tayo. Walang sir na ganyan. So, sarap kasama. Na di ko kalala yung dati kong mga classmate na kasama kong nanguhuli ng gagamba. Ito na sila ngayon. And quietly, during that time, nagsama-sama kami. Siyempre, sakyan na sila, di ba? May nakaparadong Montero, may nagalit sa kanila. Kumbaga, tas ako naman, namasahe lang. Hindi ba, si Pastor, si Rami, Pastor na pala. Parang gano'n yung masita yun sa, Pastor, magandang ginagawa nila. Pero sabi ko, ano ba yung meron ako? Nawala sila. Sabi ko, Lord, pwede ko naman pagmalaki sa kanila. Pinakilala kita. Maybe wala akong car, wala akong bahay. Sabi ko, Lord, maliwanag ka sa iyong pangako. Ikaw yung kayamanan ng isang kumikilala sa iyo. And this is my confidence. Until now, patuloy ako paglilingkod kasi nga, ako yung nilinis ng Panginoon, ako yung pinatawag. Ba't ako nandito ngayon sa inyo? Because of God. He cleansed me from all my sin and righteous way. Pinatawag ng Panginoon. No, mga kapatid, itong salvation na ito, marami ko pwede kong share sa inyo, pero yung time natin leave it. At least, nasabi ko sa inyo yung pinaka-foundation. Kundi kasalanan, spiritual. Kaya nag-deal din ng Panginoon ang kasalanan yan. Kaya nga sabi nga, di ba, ang tao, 2 beses papanganak, 1 beses lang mamamatay. Ang mga tao kumilala kay Jesus, 2 beses papanganak,
Pinanganak ka, physical, at pinanganak ka, spiritual. Mamamatay ka, physical, pero buhay ka, spiritual. Pero kung wala ka sa Panginoon, isang beses ka lang pinanganak, 2 beses kang mamamatay. Klaro ba yun? Double death. Namatay ka ng physical, mamatay ka pa spiritual. So ano pipiliin natin ngayon? Yung pangako ng Panginoon sa buhay natin. Kaya kung ngayon, naging maliwanag sa iyo ang salvation, pwede ba ating i-repeat itong panalangin na ito? Kung klaro sa iyo itong kaligtasan na ito at inaangkin mo ngayon na niligtas ka ng Panginoon, can you repeat this prayer? This, ang tawag namin ito is a sinner's prayer actually. Kumaga ang panalangin ng pagtanggap sa Diyos. Na muli mong i-dedicate ang sarili mo na simula sa oras na ito, sa araw na ito, ang Panginoong Jesus na ang mamuna sa buhay. Sa lahat ng aspeto ng iyong buhay. Ibig sabihin, in terms of your decision, hindi ka na basta-basta mag-decision ng sarili mo, lagi mo na itong i-consult sa Diyos. Kasi bakit? Remember, pinatawad ka niya. Inabot ka ng Panginoon. Ibinigay niya ang pinaka-best quality from heaven para bigyan ka ng buhay na walang hanggan. At ang katotohanan naman talaga mga kapatid, ang ating buhay sa mundo ito, ito sa matala. May isang person nagsabi, ang tao daw pag namatay, may 2 bagay na nilalagay sa lapida. Yung panahon na siya ay pinanganak at yung panahon kung kailan siya namatay. Pero sabi niya ganyan, meron doong isang maliit pagitan. Ang tawag yung pagitan? Ang tawag doon? Ano sa Tagalog yung? Gitling. Gitling. Ang tawag doon sa Dutch? Alikabok, di ba? Alam natin yun, di ba? Alam natin yun, di ba? Yung pagitan. Pag taon-taon naman tayo, nakalagay sa lapida, the day that person died, ay born, and may touch siya, at yung kailang mamatay. Sabi niya ganyan, kaya maliit lang yun, kasi gano'n ka kaiksi ang buhay namin. Gano'n talaga. Compared to the eternity na ino-offer ng Panginoon sa atin. Kaya kung mayroon matinding problema ngayon, pagkataanan, don't worry, may katapusan niya. Because everything in this world, problema niyan, fame, kayamanan, karunungan, temporary lang yan ako. Kaya why we are so much to cling for those temporary things sa mundo ito? Rather, nurture your faith in the Lord Jesus Christ and He will bless. Amen ba? Bakit napakaraming mga tao, trabaho ng trabaho, buong buwan na nagtrabaho, at at the end of the day, pag namatay ka, 2 lang ilalagay sa langit. Hindi naman ilalagay ko na, eto, kumita ng 1 million na nung 30 years old. Nung nag-40, naging 10 million na yung kinita. Wala na kalagay sa langit ang Kung ilalagay lang, simple lang. Nung kailangan ka na buhay, kailangan ka na buhay na. Kaya minsan bakit tayo masyadong abala sa pagkuhan ng mga material na bagay dito. In fact, maraming mga tao, they sacrifice Sunday after Sunday. Imbis na mag-church sila, they will go there para kumita ng pera. Samantala pag namatay naman tayo, 2 bagay naman nilalagay doon. Papakita ba na, una, nag-alba siya sa ganito. sa kundyang na ganyan, nag-alba siya. Ang 2 lang. At pangatlo, yung paglalagyan sa'yo. Tama? Dati malaki. Ngayon, nasa bote ka na lang. See? So what is the bottom line of life? It's not about us. Life is not about us. Life is about sa Panginoon. Amen ba? Ang buhay ay para sa Kanya. Hindi para sa atin.
Kasi bakit? Whether you like it or not, believe it or not, babalik tayo at babalik tayo sa Diyos. Ang tanong ko sa inyo, pag tumalik na sa Diyos, ano yung pwede mong sabihin sa Panginoon? Kaya sana, sa mga oras na ito, i-focus natin ang ating buhay. So na-receive natin buhay sa Diyos. Let's flourish that life. Pagyaman natin yung buhay na meron sa Panginoon, yung ating pananampalataya, pagyaman natin yan. Pagbuhusan natin ng panahon. Kasi naniniwala ko, pa akong Panginoon eh. Matthew chapter 6 verse 33. Ano sabi doon? That's about faith. The context is about faith yan. Na? If you seek His kingdom and His righteousness in all of these things. Ano yung all doon? Ano yung all? Ano yung tinutukoy ng all doon? The word ng A, double L. Ano yung word? Ano yung tinutukoy ng all? Is added. Sabi kasi, is added eh. Ibig sabihin, meron ka na, may idadagdag. Parang tawag yan, bonus. Sino may bonus? Kung yan na. Yes, di ba? Di ba? Ang sarap, di ba? Di ba? Ang sarap tumanggap. May sweldo ka na every month. Di ba? Bigla kang binigyan pa ng bonus ng amo mo. Ang sarap ng pakiramdam. Ganun na si Lord eh. Binigyan ka na ng buhay, nilinis ka niya, meron ka ng salvation, at hindi lang yan, sabi ni Lord. Guess what? There's more. The all. Ano yung all doon? Yung all doon, ito yung kinababaliwan ng sanlibutan ito. The fame, the material things, the money, and everything. Sabi ng Panginoon, matutunan mo yung aking mga prinsipyo, matutunan mo mamuhay ka sa aking katuwiran. Alam mo yung kinababaliwan nilang yan? Hindi ko lang sa iya. Pasabi ni Lord sa akin, actually, small things lang. Yan na ba yan? Yung pinagkakaguluhan na sanlibutan na yan? Small things for me. And if you're faithful to the Lord, sabi ng Panginoon, o sige, pati yung mga bagay na, bubuhos ka sa'yo. Kaya tanong ko sa'yo, pag ikaw na nandoon na sa malalim na relasyon sa Panginoon, nasaan pa kayo mga bagay na yun? Diba? Kasi nga, ang kasapatan ng buhay natin, ang Diyos. Tama? Masaya tayo siguro kung meron tayo kinakain, meron tayong na-extend na blessing financially sa ibang mga tao. That's it. But our life being about total blessing. Yun na yun eh. Yung sabi ng Bible, kung meron kang kinakain, di ba, Teoli? Kung may kinakain ka, may ininom, kung dinadamit ka, purihin mo ang Panginoon. Yun eh. The problem for us, tayo kasi nagbibigay ng addition sa buhay natin. Tayo ang naglalagay ng lifestyle. Kailangan puri. Kailangan nakadikis. Di ba? Di ba pwede magsuot ng parang China lang? Hindi eh. Kasi, ano pastor eh? Allergic kasi ako. Di ba? Ayaw, ang pagkatawag ng Panginoon sa atin, napakasimple lang talaga. Sumunod lang tayo sa Kanya. And trust the Lord. Trust His way. Trust the salvation na binigay siya ng Panginoon. And everything will be provided. Amen ba? Amen. Let's pray. So, sinner's prayer. Sumunod po sa panalangin ko ito. At angkin ninyo po na ito yung muling panalangin ninyo bilang pagtanggap sa kaligtasan ng Panginoon sa ating buhay. Let's pray. Follow after me, Panginoon. Sige po, lakasan niyo po. Dapat narinig na kaaway yan. Kasi pag binukulong niya, baka sabihin ng kaaway, wala ito, hindi seryoso ito. Diba? Talagang gusto niya pa rin maging body-body kami. Yan. Sabihin niyo, say this with conviction. Panginoon, salamat po sa oras pong ito. Naunawaan ko ang kaligtasan at papapatawad mo sa buhay ko. Na si Jesus ang napako sa krus at nagbayad at tumubos at naglinis ng lahat kong kasalanan. Kaya Jesus, sa oras na to, binubuksan mo ang aking puso at tinatanggap kita bilang Panginoon at tagapagligtas ng aking buhay. Na simula sa oras mong ito,
Maghari ka, manguna ka sa lahat ng aspeto ng aking buhay. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Kung tinanggap niyo po yung naman sa inyong puso, the Bible tells us, natanggap mo ang pagpapatawad ng Panginoon at ang buhay na meron ka ngayon. Congratulations mga kapatid! Welcome to the body or family of God. The next step is continue to grow. Amen ba? Continue to grow. Tindigan natin yung ating natanggap ng pagmamahal ng Panginoon. Let's continue to grow. Ang tawag dyan, repentance. Ang repentance is kung ito yung buhay mo dati, napatungo doon sa gawa ng mga namali, tatalikod tayo. Patungo sa Panginoon. Hindi madali yan, pero I believe sa tulong ng Panginoon, magagawa natin yan. Amen po ba? Amen. Sa pagpalakpas sa Panginoon. Hallelujah! Praise the Lord!